Humabol sa paningin ni Marina ang itim at kumikinang na kotse hanggang sa tuluyan itong maging isang maliit na tuldok sa dulo ng kalsada. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak niya sa gate na bakal. Ang lamig nito ay tila gumagapang sa kanyang mga palad. Sa bintana ng sasakyan, malinaw niyang nakita ang mukha ni Clarissa, ang 6 na taong gulang na batang minahal at inalagaan niya ng higit pa sa sariling anak. Nakadikit ang pisngi nito sa salamin at sa mga mata nito may bakas ng takot na hindi niya maintindihan. Isang pakiusap na walang boses at pagkatapos wala na. Nawala na ang kotse. Ang tanging natira ay ang nakabibinging katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Villa Cruz. Isang katahimikan na mas malakas pa sa anumang ingay. Napabitiw si Marina sa gate. Dahan-dahan siyang lumingon at ang malawak na hardin at ang dambuhalang pintuan ng bahay ay tila isang malaking bibig na handa siyang lamunin. Sa paanan niya, naiwan ang isang manika. Ang paboritong laruan ni Clarissa. Yumuko siya para damputin ito. Mahigpit niya itong niyakap na para bang si Clarissa na mismo ang yakap niya. Amoy sanggol pa rin. Ang amoy na paulit-ulit niyang hinahanap-hanap sa loob ng 10 taon niyang pagsisilbi sa pamilyang ito. Magiging okay lang siya, Marina, sabi niya sa sarili. Ngunit ang sarili niyang boses ay hindi niya mapaniwala. Isang magandang eskwelahan sa Laguna para sa kinabukasan niya. Iyon ang sinabi ni Sir Ramon. Iyon ang paulit-ulit na sinabi ni Ma'am Helena Soriano, ang magandang fiancé ng amo niya. Pero bakit parang sinasakal ang puso niya? Bakit ang mga salitang iyon ay walang bigat? Naalala niya ang eksena kanina lang. Ang pilit na pangngiti ni Clarissa habang kinakabitan siya ng seatbelt ni Helena. Ang mariing hawak ni Helena sa maliit na braso ng bata. At ang bulong ni Clarissa na tanging siya lang ang nakarinig bago isinara ang pinto. Yaya, ayoko po. Biglang bumalik sa isip niya ang isang alaala. Ilang linggo na ang nakalipas. Gabi iyon, habang sinusuklayan niya ang mahabang buhok ni Clarissa bago ito matulog. Bigla itong yumakap sa kanya mula sa likod. Sana, ikaw na lang ang mami ko, Yaya. Bulong nito. Ang boses ay puno ng kalungkutan. Naramdaman ni Marina ang pag-init ng kanyang mga mata. Nandito lang palagi si Yaya para sa'yo, Clarissa. Palagi. Ngayon, habang nakatayo siyang mag-isa sa gitna ng hardin, ang pangakong iyon ay tila isang kasinungalingan. Oh, Marina, nandyan ka pa pala. Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nanlamig ang buong katawan ni Marina. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Helena Soriano, nakatayo sa may pintuan. Nakapamaywang ito, suot ang isang mamahaling puting bestida, perpekto ang ayos, walang ni isang hibla ng buhok na wala sa lugar. Ngumiti ito, pero hindi umabot sa mga mata nito. Malamig, kasing lamig ng bakal na gate na hawak niya kanina. Bumalik ka na sa loob, utos ni Helena. Ang boses ay malambing, ngunit may diin. At simulan mo nang linisin ang kwarto ni Clarissa. Ayokong may maiwang alikabok. Kailangan nating maghanda para sa bagong simula. Napayo ko si Marina, hawak pa rin ang manika. Opo, ma'am. Ang mga salitang bagong simula ay tumarak sa kanyang dibdib na parang patalim. Hindi ito para sa bagong simula. Para itong pagbubura. Pagbubura sa lahat ng bakas ng bata sa pamamahay na ito. Pumasok si Marina sa kwarto ni Clarissa. Ang bango ng bata, nandito pa rin. Ang kulay rosas na pader, ang mga una na hugis bituin, ang maliliit na damit sa nakabukas na aparador. Lahat ay nandito, pero wala na ang tawa niya. Wala na ang mga yapak niyang tumatakbo sa pasilyo. May sobrang mali dito. Sigaw ng buong pagkatao niya. Sinimulan niyang ayusin ang kama. Hinaplos niya ang kumot na ginamit nito kagabi. At habang inaayos niya ang unan, may naramdaman siyang isang bagay sa ilalim nito. Isang papel. Kinuha niya ito. Isa itong drawing
gawa sa Crayola ni Clarissa. Napahinto sa paghinga si Marina. Sa drawing, may isang maliit na batang babae na umiiyak. Sa tabi nito, may isang malaking babae na may mahabang itim na buhok, nakasuot ng pulang bestida. Ang mukha ng babae sa drawing, galit na galit. At sa ibabaw ng ulo ng babaeng iyon, may isinulat si Clarissa sa paunti-unting letra, Tita Helena. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Ang papel sa kanyang kamay ay biglang nanginig. Hindi ito simpleng pag-aalala lang. Ang nakikita niya ngayon ay isang babala. Isang tahimik na sigaw ng paghingi ng tulong. Mabilis na itinago ni Marina ang drawing sa kanyang bulsa nang marinig niya ang mga yabag ni Helena na papalapit sa pasilyo. Pakiramdam niya ay hawak niya ang isang ebidensya, isang bombang sasabog anumang oras. Marina, anong ginagawa mo? Bakit parang hindi ka patapos? Tanong ni Helena. Ang boses ay nanunuot sa kanyang tainga. Pasensya na po, ma'am. Sinisimulan ko na po. Sagot ni Marina, hindi makatingin ng diretso. Yumuko siya at nagkunwaring nag-aayos ng kumot, pero ang isip niya ay lumilipad. Ang galit na mukha sa drawing, ang mga luhang mata ni Clarissa. Biglang may pumasok sa kanyang isipan, isang alaala na pilit niyang kinalimutan. Ilang linggo na ang nakalipas, habang pinapalitan niya ng damit si Clarissa, may napansin siyang maninipis at kulay ube na marka sa braso nito. Mukhang mga daliri. Clarissa, ano to? Tanong niya noon, dahan-dahang hinahaplos ang pasa. Agad na binawi ng bata ang braso nito. Ang mga mata ay puno ng takot. Aray, nadapa lang po ako, Yaya. Sa may hagdanan. Hindi siya naniwala noon. Pero ano ang magagawa niya? Isa lang siyang kasambahay. Ngunit ngayon, habang pinagdudugtong niya ang lahat, ang biglaang pag-alis, ang malalamig na titig ni Helena, at ang drawing, isang nakakatakot na larawan ang nabubuo sa kanyang isip. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan si Helena at si Ramon, naglakas loob si Marina. Kailangan niyang subukan para kay Clarissa. Nakita niya si Ramon na mag-isang nagbabasa ng dyaryo sa sala. Ito na ang pagkakataon niya. Sir Ramon. Panimula niya nanginginig ang boses. Tumingin si Ramon mula sa kanyang binabasa. Oh, Marina. Bakit? Sir, tungkol po kay Clarissa. Sigurado po ba kayong okay lang siya doon? Napakunot ang noo ni Ramon. Of course. It's one of the best schools in the country. Helena arranged everything. Pero sir, kasi po, hindi alam ni Marina kung paano sisimulan. May mga napapansin po kasi ako. Honey, is everything all right? Biglang lumitaw si Helena mula sa kusina. May dalang 2 kopita ng alak. Ang ngiti niya ay perpekto, pero ang mga mata niya ay matalim na nakatitig kay Marina. It's Marina, sabi ni Ramon. Ibinaba ang dyaryo. She's worried about Clarissa. Lumapit si Helena at inabot ang isang kopita kay Ramon. Hinaplos nito ang balikat ng nobyo na para bang sinasabing, ako ang bahala dito. Oh, Marina, sabi ni Helena. Ang boses ay puno ng pagkalinga na halatang peke. I understand. Mahal na mahal mo si Clarissa, we all know that. But you have to understand, this is for her own good. Baka naninibago ka lang na wala na ang alaga mo. Tumingin si Helena kay Ramon. Honey, don't worry. Natural lang na maging emotional si Marina. Why don't you rest? Ako na ang kakausap sa kanya. Parang nahipnotismo, tumango si Ramon. You're right. Marina, just trust Helena. She knows what's best. At bumalik na ito sa pagbabasa. Naiwan silang dalawa. Ang nangiti sa mukha ni Helena ay nawala. Napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Don't ever bother Ramon with your fantasies again. Bulong nito. Sapat lang para marinig ni Marina. Do you understand? Pakiramdam ni Marina ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Wala siyang nagawa
kundi tumango at bumalik sa kusina. Ang puso niya ay puno ng pagkadismaya. Kinabukasan, lalong lumala ang kanyang mga hinala. Mula sa bintana ng kusina, nakita ni Marina ang isang babaeng papalapit sa gate sa likod bahay. Payat ito at mukhang gusgusin. At nang makilala niya kung sino ito, halos malaglag niya ang hawak na baso. Si Veronica, ang totoong ina ni Clarissa, na bigla na lang naglaho ilang taon na ang nakalipas. Nagmamadaling lumabas si Helena para salubungin ito. Nagtago si Marina sa likod ng kurtina, pinapanood ang dalawa. Walang yakap, walang kamustahan. Ang nakita lang niya ay iniabot ni Helena ang isang makapal na puting sobre kay Veronica. Kinuha ito ni Veronica. Ang mga kamay ay nanginginig. Nakayuko ito, hindi makatingin sa mga mata ni Helena. May sinabi si Helena na hindi narinig ni Marina, pero sapat na ang nakita niyang pagtango ni Veronica na puno ng takot. Pagkatapos noon, mabilis na tumalikod si Veronica at halos patakbong umalis. Ang eksenang yon ang kumumpirma sa lahat. Binili. Si Veronica ay binayaran para manahimik. Hindi mapakali si Marina buong araw. Ang bawat kilos ni Helena, ang bawat ngiti, ay tila isang maskara na nagtatago ng isang halimaw. Gabi, ang buong bahay ay tahimik na. Nagising si Marina dahil nauuhaw. Dahan-dahan siyang bumaba papuntang kusina. Ayaw gumawa ng ingay. Ngunit pagdating niya sa paanan ng hagdan, narinig niya ang isang boses mula sa sala na nakapatay ang ilaw. Boses ni Helena, bumubulong sa cellphone. Nagtago si Marina sa dilim, pinipigilan ang hininga. Yes, everything is going according to plan, sabi ni Helena. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Walang nakakahalata. May katahimikan sandali. Just make sure the package is secure. Pagpapatuloy ni Helena. I'm paying you a lot of money for this. Walang pwedeng makalapit sa kanya. Understood? Nanlamig ang buong katawan ni Marina. Ang package. Si Clarissa. Tinawag niyang package si Clarissa. Doon, sa gitna ng kadiliman ng mansyon, naintindihan ni Marina ang lahat. Hindi ito tungkol sa isang magandang eskwelahan. Hindi ito tungkol sa magandang kinabukasan. Ito ay isang pagliligpit. At si Clarissa ay nasa gitna ng smertel na nebespeka. Hindi nakatulog si Marina ng gabing iyon. Ang mga salita ni Helena ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Make sure the package is secure. Walang pwedeng makalapit sa kanya. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay katotohanan. Isang masakit at nakakatakot na katotohanan. Si Clarissa ay hindi na sa isang paaralan. Isa siyang pakete. Isang bagay na kailangang itago at bantayan. Alam ni Marina na wala ng ibang kikilos para sa bata. Si Sir Ramon ay bulag sa pagmamahal. Ang ibang kasambahay ay takot kay Helena. Ang tunay na ina ay nabayaran na. Kung may gagawa ng paraan, dapat siya iyon. Kahit na isa lang siyang hamak na kasambahay. Kinabukasan, pinuno niya ang kanyang sarili ng tapang na hindi niya alam na meron pala siya. Pinlano niya ang bawat hakbang. Hinintay niyang umalis si Helena para sa lingguhang meeting nito sa kumpanya. At nang silang dalawa na lang ni Sir Ramon ang naiwan sa bahay, nilapitan niya ito habang nagkakape. Sir, sabi niya, pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Iniiwasan niyang magtama ang kanilang mga mata. Bakit, Marina? Sir, pwede po ba akong humingi ng paumanhin? Kailangan ko lang po sanang umuwi sa probinsya. Bigla pong nagkasakit ang nanay ko. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan at naramdaman niya ang kirot ng guilt. Pero para ito kay Clarissa, para sa kaligtasan ng bata. Tumingin sa kanya si Ramon, may bahid ng inis sa muka. Ngayon pa talaga, alam mo namang malapit na ang kasal. Pasensya na po talaga, sir. Emergency lang po. 2 araw lang po ako. Babalik din po ako kaagad. Pakiusap ni Marina. Nakayuko pa rin. Bumuntong hininga si Ramon. Sige na.
Magkano ang kailangan mo para sa pamasahe? Wag na po, sir. May naipon naman po ako. Salamat po. Mabilis siyang tumalikod bago pa man may masabi ang amo niya. Nagbihis siya ng pinakasimple niyang damit. Kinuha ang maliit na bag na may lamang kaunting pera at ang cellphone niya. Paglabas niya ng gate, hindi siya pumunta sa terminal ng bus. Pumara siya ng taxi at sinabi ang pangalan ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Helena. Nagtago siya sa isang karinderya sa tapat, naghihintay. Makalipas ang 1 oras, lumabas si Helena at sumakay sa kanyang mamahaling itim na SUV. Ito na. Mabilis na pumara si Marina ng isang tricycle. Manong, pakisundan po natin yung itim na sasakyan sa unahan. Doblehin ko po ang bayad ninyo. Napakunot ang noo ng driver pero tumango rin ito. Nagsimula ang isang paghabol na halos magpawala ng hininga ni Marina. Ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib sa bawat liko ng kalsada. Paano kung mapansin siya? Paano kung mawala sa paningin niya ang sasakyan? Lumabas sila ng syudad. Ang pamilyar na mga gusali ay napalitan ng mga bukirin at matataas na talahib. Ang kalsada ay naging baku-bako. Papalayo sila ng papalayo sa sibilisasyon. Ang bawat kilometro ay nagpapatibay sa kanyang takot. Anong klaseng boarding school ang nasa ganito kaliblib na lugar? Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe, lumiko ang SUV sa isang makitid at hindi sementadong daan. Mas lalong kinabahan si Marina. Hanggang dito na lang tayo, ma'am, sabi ng driver. Mukhang private property na yan. Nagbayad si Marina at bumaba. Hinintay niyang makalayo ang tricycle bago siya naglakad sa daan na puno ng graba. Maingat ang bawat hakbang niya, nagtatago sa gilid ng matataas na damo. At doon, sa dulo ng daan, nakita niya ito. Hindi ito isang eskwelahan. Isa itong luma at abandonadong gusali na napapalibutan ng mataas na pader at kinakalawang na bakod na alambre. Ang pintura sa pader ay natutuklap na. Ang mga bintana ay marurumi. May isang malaking gate na bakal at sa ibabaw nito, isang kupas na signboard. Hindi na niya mabasa ang karamihan sa mga letra pero malinaw pa rin ang mga huling salita. Correctional Center for Youth. Isang kulungan. Isang kulungan para sa mga bata. Napatakip si Marina sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Gusto niyang masuka. Nakita niyang pumasok si Helena sa gate matapos itong pagbuksan ng isang malaking lalaking gwardiya. Nawala ito sa loob ng gusali. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niya ng katibayan. Humanap si Marina ng lugar kung saan siya makakapagtago. Sa likod ng isang malaking puno ng akasya, mayroon siyang magandang tanaw sa isang bahagi ng gusali. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay. Ginamit niya ang zoom function. Itinutok niya ito sa mga bintana. Isa-isa. Karamihan ay madilim o may rehas na bakal. Ngunit may isang bintana sa ikalawang palapag na walang rehas. At sa loob ng bintanang yon, nakita niya ang isang anino. Isang maliit na anino. Nakaupo sa sahig sa isang halos walang lamang kwarto. Itinutok pa niya ang zoom. Pinipilit na linawin ang imahe. Nanginig ang buong katawan niya at tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang aninong yon, may suot na pamilyar na dilaw na bestida. Ang buhok nito, nakatirintas, tulad ng lagi niyang ginagawa dito tuwing umaga. Walang duda. Si Clarissa nga, umupo si Marina sa ilalim ng puno, nanginginig at umiiyak ng walang tunog. Ang imahe ni Clarissa na nag-iisa sa madilim na kwarto ay nakatatak na sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Correctional Center, hindi boarding school. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niya ng ebidensya na hindi kayang baliin ni Sir Ramon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Itinaas niya ulit ang kanyang cellphone, nanginginig pa rin ang kamay, at sinubukang kumuha ng litrato.
Isang malinaw na litrato ng gusali at kung posible, ni Clarissa sa bintana. Ngunit bago pa man niya mapindot ang capture button, isang malakas na boses ang sumigaw mula sa gate. "Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo dyan?" Isang gwardiya. Ang gwardiyang nagpapasok kay Helena kanina. Mabilis siyang tumatakbo papalapit sa kanya. Natuliro si Marina. Hindi na siya nag-isip. Itinago niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tumakbo. Tumatakbo siya palayo. Hindi alintana ang mga sangang humahampas sa kanyang mukha o ang matutulis na batong tumutusok sa kanyang mga paa. Ang tanging naririnig niya ay ang sigaw ng gwardiya sa kanyang likuran at ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Nakatakbo siya ng malayo hanggang sa makarating siya pabalik sa pangunahing kalsada. Hinihingal at sugatan, nag-abang siya ng anumang masasakyan. Isang halos walang laman na jeep ang dumaan at agad niya itong pinara. Habang nasa loob ng jeep, doon lang niya naramdaman ang sakit ng kanyang mga sugat at ang pagod ng kanyang katawan. Pero mas matindi ang sakit na nararamdaman niya para kay Clarissa. Pagbalik niya sa Maynila, gabi na. Dumiretso siya sa isang maliit na internet cafe. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang pera para iprint ang nag-iisang litratong nakuha niya bago siya matuklasan. Isang malabong kuha ng harapan ng gusali. Hindi malinaw, pero sapat na para makita ang bakod at ang kalumaan ng lugar. Bumalik siya sa mansyon, handa nang harapin si Ramon. Handa nang isugal ang lahat. Ngunit pagpasok niya pa lang sa pintuan, sinalubong siya ng kakaibang katahimikan. Lahat ng ibang kasambahay ay umiiwas sa kanyang tingin. May tensyon sa hangin. At sa sala, naghihintay si Helena. Nakaupo ito sa sofa, kalmado, na parang isang reyna sa kanyang trono. "Saan ka galing, Marina?" tanong ni Helena. Ang boses ay sobrang tamis. Sa probinsya po, ma'am," sagot ni Marina. Mahigpit na hawak ang sobrang naglalaman ng litrato. "Talaga ba?" Tumayo si Helena at lumapit sa kanya. "Dahil may tumawag sa akin kanina. Isang security agency sa Laguna. May nakita daw silang isang babae na sinusubukang pasukin ang isang private property. At ang description, kamukhang kamukha mo." Nanlamig ang dugo ni Marina. Naunahan na siya. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, ma'am." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Helena. "Of course you don't." Biglang lumabas si Sir Ramon mula sa kanyang opisina. Ang mukha niya ay galit at puno ng pagkadismaya. "Marina, ano itong naririnig ko?" tanong ni Ramon. "Helena told me everything. Ang pag-aalala mo ay nauuwi na sa obsession. Sinusundan mo na siya ngayon? Pinagdududahan mo ang mga desisyon ko para sa anak ko?" "Sir, hindi po totoo yan. May patunay po ako." Inilahad ni Marina ang sobre. "Tingnan ninyo po ito. Hindi po isang eskwelahan ang pinagdalhan ninyo kay Clarissa." Kinuha ni Ramon ang sobre at binuksan ito. Tiningnan niya ang malabong litrato. Kumunot ang kanyang noo. Pero bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Helena. Ang mga mata ay nagbabadyang lumuha. "Honey, sinasabi ko na sa'yo, she's making things up." "Iyan ba ang ebidensya niya? Isang malabong litrato ng isang lumang gusali?" "Marina, ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo to ginagawa sa amin?" Tumingin si Ramon mula sa litrato, papunta sa umiiyak na si Helena at pabalik kay Marina na puno ng desperasyon. Ang isip niya ay naguguluhan. "Sir, maniwala po kayo sa akin." Pagmamakaawa ni Marina. Pero ang tiwala ni Ramon kay Helena ay parang isang pader na hindi kayang tibagin. Hinawakan niya ang litrato at, sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ito sa gitna. "Tama na!" sigaw ni Ramon. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. "I've had enough of this. Ayoko nang makarinig pa ng kahit anong kasinungalingan." Gumuho ang mundo ni Marina. Ang nag-iisa niyang ebidensya, wala na. Kinabukasan, lalong lumala ang sitwasyon. Habang naglilinis siya ng kwarto ni Helena,
may biglang pumasok na ibang katulong. Marina, pinapatawag ka ni Ma'am Helena. Pagdating niya sa sala, nandoon si Helena, kasama ang dalawa pang kasambahay. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang laman ng kanyang bag. At sa gitna ng lahat, isang kumikinang na diamond brooch. Ito, sabi ni Helena, itinuturo ang brooch. Nawawala ito sa alahas ko kaninang umaga at nakita ni Lydia sa loob ng bag mo. Ano? Hindi. Hindi po ako kumuha niyan. Sigaw ni Marina, tumingin sa ibang mga katulong na nakayuko lang. Marina, I'm very disappointed, sabi ni Helena. Ang boses ay puno ng lungkot na halatang peke. Binigyan ka namin ng tiwala. Simula noon, wala nang kumausap kay Marina. Ang mga kasamahan niya ay iniiwasan siya. Tinitingnan siya na para siyang isang magnanakaw. Isang sinungaling, isang baliw. Ginawa siyang kaaway sa loob ng pamamahay na tinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang maliit na silid, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Isang litrato ng matanda niyang ina, nakaupo sa tumba-tumba sa labas ng kanilang maliit na bahay sa probinsya. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Ang litrato ng kanyang ina at ang mensaheng puno ng pagbabanta ay hindi nagpatulog kay Marina. Sa halip na matakot at umurong, isang kakaibang tapang ang lumukob sa kanyang pagkatao. Wala nang silbi ang mga litrato. Wala nang maniniwala sa kanyang mga salita. Kung gusto niyang iligtas si Clarissa, kailangan niyang makita mismo ng kanyang mga mata kung ano ang nangyayari sa loob ng kadilimang iyon. At kailangan niya ng pruweba na hindi na kayang pagdudahan ni Numan. Alam niyang hindi na siya makakabalik doon bilang si Marina, ang kasambahay. Suspect na siya. Kaya kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, isinagawa niya ang isang desperadong plano. Sa isang ukay-ukay, bumili siya ng pinakaluma at pinakagrabing damit na nakita niya. Pinunit niya ito sa ilang bahagi. Kumuha siya ng kaunting lupa mula sa paso sa likod bahay at ipinahid ito sa kanyang muka at mga braso. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang magulong paraan. Sa huli, kumuha siya ng isang maliit na bayong at nilagyan ito ng 1 kilong bigas. Sa salamin, hindi na niya halos makilala ang sarili. Mukha siyang isang pulubing pagod na sa kahihingi ng limos. Muli siyang bumalik sa Laguna. Ngunit sa pagkakataong ito, naglakad siya sa ilalim ng tirik na araw papunta sa correctional center. Ang bawat hakbang ay isang panalangin. Pagdating niya sa gate, ang parehong gwardiya ang nandoon. Masama siyang tiningnan nito mula ulo hanggang paa. Anong kailangan mo? Masungit na tanong nito. Inilahad ni Marina ang bayong. Kuya, pasensya na po sa abala. Sabi niya, ginagaya ang isang nanghihinang boses. Narinig ko po kasing bahay ampunan ito. May pamangkin po kasi ako dito. Si Ana. Baka po pwedeng iabot lang itong konting bigas para sa kanila. Tiningnan ng gwardiya ang bigas, pagkatapos ay tiningnan siya ulit. Walang ana dito, umalis ka na. Parang awa niyo na po kuya. Mula pa po ako sa malayo, kahit po isang basong tubig lang. Pagmamakaawa ni Marina, sinasadya ang pag-ubo. Nag-atubili ang gwardiya. Marahil ay nainis o naawa. Bumuntong hininga ito. Sige na, pumasok ka na. Pero bilisan mo lang. Binuksan nito ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Ang puso ni Marina ay halos lumabas sa kanyang dibdib, pero pinilit niyang maglakad ng normal. Ang amoy sa loob ay masangsang, pinaghalong amoy ng lumot, pawis at kalungkutan. Nakita niya ang mga bata, hindi sila naglalaro. Karamihan ay nakaupo lang sa sahig na semento, nakatingin sa kawalan. Ang kanilang mga damit ay marumi, ang kanilang mga mata ay walang buhay. Ito ay hindi isang ampunan.
Ito ay isang bodega ng mga nalimutang kaluluwa. Isang babaeng mataba at may masungit na mukha na mukhang siyang tagapamahala ang lumapit sa kanya. Anong kailangan mo? Inulit ni Marina ang kanyang kwento tungkol sa bigas at tubig. Ilagay mo yan doon, sabi ng babae. Itinuturo ang isang lamesa. Pagkatapos, umalis ka na. Salamat po. Pwede po bang makigamit ng banyo bago po ako umalis? Pinandilatan siya ng babae, pero itinuro nito ang isang madilim na pasilyo. Doon sa dulo. Ito na ang pagkakataon niya. Naglakad si Marina sa pasilyo, palihim na sumisilip sa bawat kwartong nadadaanan niya. Ang nakikita niya ay nagpapasikip sa kanyang dibdib. Mga kwartong maliit na may mga banig lang sa sahig. At sa dulo ng pasilyo, bago ang banyo, may isang kwartong nakakandado mula sa labas. May maliit itong siwang sa pinto. Sumilip si Marina at doon, sa loob, nakaupo sa sulok, nakayakap sa sarili niyang mga tuhod ay si Clarissa. Mas payat siya kaysa huli niyang makita. Ang dating makintab niyang buhok ay magulo na. Ang dilaw niyang bestida ay marumi na. Dahan-dahang binuksan ni Marina ang kanyang cellphone, sinisiguradong naka-silent mode ito. Itinapat niya sa siwang. Nanginginig ang kamay niya, pero pinindot niya ang record. Pagkatapos ng ilang segundo, itinago niya ang cellphone. Kailangan niyang makausap si Clarissa. Ngunit paano? Nag-isip siya ng mabilis. Pumunta siya sa banyo at binuksan ang gripo. Pagkatapos ay kumatok siya ng malakas sa pinto ni Clarissa. Sino yan? Isang mahinang boses ang sumagot. Clarissa. Bulong ni Marina. Si Yaya to. May narinig siyang kaluskos at pagkatapos ay nakita niya ang mga mata ni Clarissa na sumisilip sa siwang, puno ng gulat, takot at pag-asa. Yaya Marina! Umiiyak na bulong ng bata. Nandito ka. Shh! Huwag kang maingay, sabi ni Marina. Idinikit ang sarili sa pinto. Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Umiling si Clarissa. Gusto ko na pong umuwi, Yaya. Ayaw ko dito. Si Tita Helena po. Sabi niya, masama daw po ako, kaya kailangan ko daw pong manatili dito. Napapikit si Marina, pinipigilan ang sarili niyang mga luha. Makinig ka, Clarissa. Pangako ilalabas kita dito. Magtiwala ka lang kay Yaya, okay? Pangako po, Yaya. Pangako. Marina, tapos ka na ba dyan? Narinig niyang sigaw ng matabang babae mula sa kabilang dulo. Opo, palabas na po, sagot ni Marina. Clarissa, kailangan ko nang umalis. Maging matapang ka. Babalikan ka ni Yaya. Bago pa man siya tuluyang umalis, may isang huling bulong si Clarissa. Yaya, narinig ko po sila. Pagkatapos daw po ng kasal, dadalhin na daw po ako sa malayo. Sa Visayas daw po. Hindi na daw po ako makakabalik. Parang isang kidlat na tumama sa puso ni Marina ang mga salitang yon. Habang naglalakad siya palabas, sinalubong siya ng tagapamahala. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Pero bago siya makalabas ng gate, narinig niya ang boses ng babae na may kausap sa telepono. Oo, Ma'am Helena. Opo, maayos naman siya dito. Ayon sa plano, pagkatapos ng kasal, ididiretso na siya sa bagong pamilya niya sa Visayas. Walang makakaalam. Napatigil si Marina sa kanyang kinatatayuan, nakatalikod sa babae. Kasal. Ang kasal ni Sir Ramon at Helena. Iyon pala ang deadline. Yun pala ang huling araw. Pagkatapos ng araw na yon, tuluyan nang mawawala si Clarissa. Hawak-hawak ang video sa kanyang cellphone at ang katotohanan yun sa kanyang isipan, lumabas si Marina sa gate ng impyerno. Hindi na siya isang taong nag-aalala lang. Isa na siyang sundalong may misyon at ang oras ay paubos na. Nakaupo si Ramon sa kanyang malaking leather na upuan. Sa loob ng kanyang home office, hawak ang isang mamahaling ballpen, pero ang isip niya ay wala sa mga papeles ng kumpanya na nasa kanyang harapan.
Ang isip niya ay na kay Marina. Hindi niya maintindihan. 10 taon. 10 taon siyang nagsilbi sa pamilya niya. Siya ang nag-alaga kay Clarissa mula pa noong sanggol ito. Tahimik, masipag, at mapagkakatiwalaan. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na magdudulot ito ng ganitong klaseng gulo. Mula sa pinto, pumasok si Helena. May dalang isang tasa ng kape. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngingiti na laging nagpapakalma sa kanya. "Honey, you've been in here for hours," sabi nito sa malambing na boses. "You need to rest. Ang dami mo nang iniisip." "It's Marina," pag-amin ni Ramon. Sumandal sa upuan at kinusot ang kanyang mga mata. I can't believe she's acting this way. Pagnanakaw, pagsisinungaling. It's not like her. Umupo si Helena sa gilid ng kanyang mesa, hinaplos ang kanyang braso. Ang mga daliri nito ay malambot at nakakagaan ng loob. "I know, honey. That's what worries me," sabi ni Helena. Ang boses ay puno ng pag-aalala. I think she's not taking Clarissa's departure well. Parang hindi niya matanggap na wala na ang alaga niya. Baka sa sobrang pagmamahal niya, nakakagawa na siya ng mga kwento sa isip niya para lang may dahilan siyang magalit. Tumingin siya sa mga mata ni Ramon. Ang sarili niyang mga mata ay tila nagbabadyang lumuha. "I'm worried about her, Ramon. Baka kailangan niya ng tulong, professional help." Ang mga salita ni Helena ay may lohika. Mas madaling paniwalaan na si Marina ay may pinagdadaan ng problema sa isip kaysa paniwalaan na ang babaeng pakakasalan niya, ang perpekto, matalino, at mapagmahal na si Helena, ay may kakayahang gumawa ng isang karumal-dumal na bagay. Tumingin si Ramon sa litrato ni Clarissa sa kanyang lamesa. Nakangiti ito. Yakap-yakap ang paborito nitong manika. May kung anong kirot siyang naramdaman. Miss na niya ang anak niya. Pero para ito sa kinabukasan niya. 'Di ba? Isang magandang eskwelahan, isang bagong pamilya, isang buong pamilya. "Maybe you're right," sabi ni Ramon. Bumuntong hininga. "Maybe I should talk to her one last time." "Do what you think is best, honey," sabi ni Helena. Hinalikan siya sa noo. "I'll support you, whatever it is." Kinagabihan, ipinatawag ni Ramon si Marina sa kanyang opisina. Nakatayo lang si Marina sa harapan ng kanyang mesa, nakayuko. Payat ito at tila pagod na pagod. May bahid ng dumi sa kanyang mukha na hindi niya napansin kanina. "Marina," simula ni Ramon, sinubukang maging kalmado at formal. "Kailangan nating mag-usap." Hindi umimik si Marina. "Itigil mo na to," sabi ni Ramon. "Mas mariin na ngayon. This has to stop. Ang mga akusasyon mo kay Helena, ang mga kwento mo, it's causing trouble in this house. Nakakasira ito ng tiwala." Biglang itinaas ni Marina ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang apoy sa mga mata nito. Hindi ito ang Marina na kilala niya. "Sir, hindi po ito kwento," sabi ni Marina. Ang boses ay nanginginig, pero puno ng determinasyon. "Hawak ko po sa cellphone ko. Nakita ko po si Clarissa. Kinulong niyo siya, sir. Kinulong niyo ang sarili ninyong anak sa isang lugar na mas masahol pa sa kulungan ng hayop." Nagulat si Ramon sa tindi ng mga salita nito. "Anong sinasabi mo? Anong video?" "Panoorin niyo po, sir. Pakiusap." Kinuha ni Marina ang kanyang luma at basag na cellphone. Nanginginig ang mga kamay nito habang hinahanap ang video. "Honey, anong nangyayari?" Nakatayo sa may pintuan si Helena, nakasuot ng isang eleganteng nightgown. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala habang papalipat-lipat ang tingin niya kay Ramon at Marina. "She's saying she has a video," sabi ni Ramon. Ang boses ay nagpapakita ng pagdududa. "Video?" Naglakad si Helena papalapit. "Oh, Marina, hanggang ngayon pa ba?" "Heto na po, sir." Itinapat ni Marina ang cellphone.
Nakita ni Ramon ang isang madilim at nanginginig na kuha ng isang siwang sa pinto. Sa loob, may isang batang nakaupo sa sulok. Napakadilim at napakalabo. Halos hindi makilala. Iyan? Iyan ang ebidensya mo? Sabi ni Ramon. Ang pasensya niya ay paubos na. Isang madilim na video ng isang batang hindi ko man lang makilala. Marina, ano ba ito? Isang laro. Sir, si Clarissa po yan. Maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Marina, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin si Ramon kay Helena na ngayon ay tahimik na umiiyak. Honey, sinasabi ko na sa'yo. She's making things up. Sabi ni Helena sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko na kaya to, Ramon. Pinipilit niyang sirain tayo. Sinisiraan niya ako sa'yo bago pa man tayo ikasal. Ang mga luha ni Helena ang nagsilbing huling tulak. Para kay Ramon, ito ang katotohanan. Ang babaeng mahal niya nasasaktan at ang babaeng pinagkatiwalaan niya naninira. Kinuha ni Ramon ang cellphone mula sa kamay ni Marina. Tama na, sabi niya sa isang mababa at nakakatakot na boses. Tapos na to. Itinaas niya ang cellphone at sa lahat ng kanyang lakas, ibinato ito sa pader. Nabasag ang cellphone sa maraming piraso. Gumuho ang mundo ni Marina. Sir! Bulong na lang niya habang nakatingin sa mga basag na piraso ng kanyang huling pag-asa. Umalis ka na sa pamamahay ko, sabi ni Ramon, hindi makatingin sa kanya. Bukas na bukas din, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito. Tumalikod si Ramon at niyakap si Helena, na lalong humagulgol sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng balikat ni Ramon, nakita ni Marina ang mga mata ni Helena. Hindi na ito umiiyak, nakangisi ito. Isang ngisi ng purong tagumpay. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marina. Hinila niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng ari-arian niya sa mundo. Ilang pirasong damit, isang lumang rosaryo, at ang manika ni Clarissa. Naglakad siya palabas ng opisina. Dinaanan niya si Helena na nakayakap pa rin kay Ramon. Ang muka ay nakasubsob sa dibdib nito. Ngunit sa pagdaan niya, sigurado si Marina na nakita niya itong dumilat at tiningnan siya. Isang tingin ng absolutong pagwawagi. Walang lumingon sa kanya sa mga kasamahan niya. Ang iba ay nagkunwaring abala. Ang iba ay nakayukulang, takot. Para siyang isang multo na naglalakad palabas ng sarili niyang libingan. Ang pagsara ng malaking gate na bakal sa kanyang likuran ay ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. 10 taon, isang dekada ng kanyang buhay, tinapos ng isang sigaw at isang basag na cellphone. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa ilalim ng mga ilaw ng poste sa kalsada. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat hininga ay masakit. Natagpuan niya ang sarili sa isang maliit at masikip na kwarto sa isang boarding house. Ilang kilometro ang layo mula sa mansyon. Umupo siya sa gilid ng isang matigas na kama. Dito, sa wakas, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Umiyak siya para sa sarili, para sa 10 taon na nasayang. Umiyak siya para sa kawalan ng hustisya. At higit sa lahat, umiyak siya para kay Clarissa. Sino na ang magliligtas sa kanya ngayon? Sa gitna ng kanyang pagtangis, naisip niya ang pulis. Isang huling pag-asa, kinuha niya ang natitirang barya sa kanyang bulsa at lumabas para maghanap ng telepono. Hello, pulis po ba ito? Sabi niya sa payphone, nanginginig ang boses. Gusto ko po sanang i-report ang isang kidnapping. Pangalan po ng biktima? Tanong ng boses sa kabilang linya. Clarissa Villacruz po. Villacruz? Kaano-ano po kayo ng biktima? Yaya. Kasambahay po niya. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang malamig na sagot. Ma'am, wala po ba kayong matibay na ebidensya? Issue po yan ng pamilya.
Hindi kami pwedeng basta-basta pumasok dyan, lalo na't ama mismo ng bata ang nagpasya. Pero kinidnap siya, kinulong. Sigaw ni Marina, puno ng desperasyon. Pasensya na po, ma'am. Kung wala po kayong pruweba, wala po kaming magagawa. At ibinaba na ang telepono. Bumalik si Marina sa kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay wala nang natitirang lakas sa kanyang katawan. Natalo na siya. Tapos na ang laban. Bukas ang kasal. At pagkatapos noon, tuluyan nang mawawala si Clarissa. Napahiga siya sa kama at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga hikbi sa loob ng 4 na sulok ng kwarto. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may naramdaman siyang isang bagay sa loob ng kanyang bag. Isang bagay na malambot. Ang manika ni Clarissa. Kinuha niya ito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naamoy pa rin niya ang pabango ng bata. Naramdaman niya ang lambot ng tela na ilang gabing katabi ni Clarissa sa pagtulog. At bigla, bumalik sa kanyang isipan ang pangako niya sa siwang ng pinto. Pangako, ilalabas kita dito. Pangako po, Yaya. Pangako. Tumigil ang pag-iyak ni Marina. Dahan-dahan siyang umupo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tiningnan niya ang manika. Pagkatapos ay tumingin siya sa kawalan. Hindi pa tapos ang laban. Mawala man ang lahat sa kanya. Ang trabaho, ang tiwala, ang ebidensya. May isang bagay na hindi kayang kunin ni Helena. Ang pagmamahal niya kay Clarissa. At ang pangako niya dito. Kung hindi siya kikilos sa paraang legal, kikilos siya sa paraang kailangan. May isang tao pa. Isang tao na matagal na ring nagsilbi sa pamilya Villa Cruz. Isang taong alam niyang may galit din kay Helena. Si Mang Kiko, ang dating driver ng pamilya na tinanggal ni Helena nang walang dahilan. Nahanap niya ang numero nito na nakasulat sa isang lumang papel sa kanyang pitaka. Muli siyang lumabas at naghahanap ng telepono. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello? Mang Kiko? Si Marina po ito. Marina, napatawag ka? Kumusta na? Mang Kiko, wala na po akong oras magpaliwanag. Sabi ni Marina, ang boses niya ngayon ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng isang nakakatakot na kalmadong determinasyon. Pero kailangan ko po ng tulong ninyo para po kay Clarissa. May katahimikan sandali. Anong nangyari sa bata? Nasa panganib po siya. At bukas ang huling araw para mailigtas siya. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Mang Kiko. Walang pag-aalinlangan. Tumingin si Marina sa isang poster ng simbahan sa pader ng tindahan. Ang lugar kung saan gaganapin ang kasal. Bukas, sabi ni Marina, ang bawat salita ay may bigat. Sa mismong kasal, doon natin gagawin. Ang araw ng kasal ay dumating kasabay ng isang napakagandang sikat ng araw. Ngunit para kay Marina, ang kalangitan ay kulay abo. Mula sa lumang kotse ni Mang Kiko na nakaparada sa di kalayuan, tanaw nila ang simbahan. Malaki, puti, at napapalibutan ng daan-daang puting rosas. Ang mga bisita, suot ang kanilang pinakamamahaling damit, ay isa-isang pumapasok. Mga politiko, mga business tycoon, ang alta sosyedad ng Maynila. Isang perpektong eksena para sa isang perpektong kasinungalingan. Sigurado ka ba dito, Marina? Tanong ni Mang Kiko. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Delikado to. Tumingin si Marina sa kanyang relo. Malapit nang mag-3:00. Mas delikado po kung wala tayong gagawin, Mang Kiko. Ito na po ang huling pagkakataon. Ang kanilang plano ay simple pero puno ng panganib. Habang ang lahat, kasama na si Helena, ay nasa simbahan, pupuntahan nila ang correctional center. Alam ni Mang Kiko ang 100 sa likod na bihirang gamitin, ang kanilang pag-asa.
Ang karamihan sa mga gwardya ay nasa harapan at ang atensyon ng lahat ay nasa kasal. Oras na, sabi ni Marina. Pinaandar ni Mang Kiko ang kotse. Habang papalayo sila sa simbahan, hindi mapigilan ni Marina na isipin ang nangyayari sa loob. Nakatayo si Ramon sa altar. Suot ang isang mamahaling tuksido. Pawis na pawis ang kanyang mga kamay. Sa tabi niya, ang kanyang best man ay bumulong. "Relax pare, you look like you're about to face a firing squad." Ngumiti lang si Ramon. Pero sa loob-loob niya, may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Mula pa kagabi, pagkatapos niyang paalisin si Marina, may isang bigat sa kanyang dibdib na hindi maalis-alis. Biglang tumugtog ang organ, bumukas ang malaking pinto ng simbahan, at doon lumakad si Helena. Para siyang isang anghel sa kanyang puting-puting trahe de boda. Ang kanyang nangiti ay nakakasilaw. Bawat hakbang niya palapit sa altar ay tila nagpapagaan sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ito ang tama. Ito ang kanyang bagong simula. Nang makarating ito sa tabi niya, bumulong ito. Finally, nagsimula ang seremonya. Ngunit habang nagsasalita ang pari, ang isip ni Ramon ay lumilipad. Naalala niya ang mukha ni Marina kagabi. Ang desperasyon, ang sakit. Naalala niya ang mukha ni Clarissa sa huli nilang pagkikita. "Papa, ayoko po." Huminto ang kotse ni Mang Kiko sa likuran ng pader ng correctional center. Tulad ng inaasahan, walang gwardiya. "Dito ka lang, Mang Kiko. Mabilis lang ako," sabi ni Marina. Gamit ang isang maliit na upuan na dala nila, inakyat ni Marina ang pader. Pagod at takot, pero tinulak siya ng adrenaline. Pagbagsak niya sa kabilang panig, tumakbo siya papunta sa gusali. Dumiretso siya sa bintana ng kwarto ni Clarissa. Nakalock. "Clarissa!" Sigaw niya, hinahampas ang salamin. "Clarissa! Si Yaya ito!" Nakita niya ang paggalaw sa loob. Lumapit ang anino ni Clarissa sa bintana. "Yaya! Lumayo ka sa bintana, Clarissa. Basagin ko to." Kumuha si Marina ng isang malaking bato. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para ibato ito sa salamin. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw. Hindi niya inalintana ang mga bubog. Pinasok niya ang kanyang kamay para buksan ang lock. Sugatan at duguan. Nabuksan niya ang bintana. "Yaya!" Umiiyak na sa lubong ni Clarissa. "Wala na tayong oras. Tara na." Binuhat niya ang bata at maingat na inilabas sa bintana. Tumakbo sila pabalik sa pader. Sa tulong ni Mang Kiko, mabilis silang nakalabas. "Sa simbahan, Mang Kiko, bilis. If anyone has any reason why these two should not be wed, speak now or forever hold your peace," sabi ng pari. Isang ritual na tanong. Isang katahimikan na dapat ay saglit lang. Pero ang katahimikan ay nabasag. Bang! Bumukas ng malakas ang malaking pinto ng simbahan. Lahat ng ulo ay lumingon. Ang musika ay tumigil. Sa liwanag mula sa labas, isang anino ang nabuo. Isang babae, gulo-gulo ang buhok, marumi ang damit, may dugo sa braso. At sa tabi nito, isang maliit na bata. Isang batang payat at nakayapak. Nanlaki ang mga mata ni Ramon, si Marina, at si Clarissa. Bulong niya, hindi makapaniwala. Ang bata, nang makita siya sa altar, ay bumitaw kay Marina at tumakbo. Tumatakbo ito sa gitna ng pasilyo, sa gitna ng daan-daang nagtatakang mga mata. "Papa!" sigaw ni Clarissa. Nang makarating ito sa altar, niyakap nito ng mahigpit ang kanyang mga binti. Nanginginig ang buong katawan nito. Yumuko si Ramon. Ang puso niya ay dumadagundong. "Anak, anong nangyari sa'yo?" Tumingala si Clarissa, ang muka ay puno ng luha at takot. At sa isang bulong na narinig ng lahat sa unang hilera, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. "Papa, tinago po ako ni Tita Helena. Ayaw niya sa akin.
Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga bisita. Tumingin si Ramon kay Helena. Ang malaanghel nitong mukha ay wala na. Napalitan ito ng gulat at purong lagim. That's a lie. Sinungaling ang batang yan. She's lying. Ramon, she's lying. Sigaw ni Helena. Ang boses ay matinis at puno ng panik. Pero huli na. Mula sa likuran, isang babae ang biglang lumuhod sa sahig at humagulgol. Si Veronica. Totoo ang sinabi ng bata. Sigaw ni Veronica. Patawarin niyo ako. Pinilit lang ako ni Helena. Tinakot niya ako. Sabi niya, papatayin niya ako at ang anak ko kapag nagsalita ako. Gumuho ang mundo ni Ramon. Ang bawat kasinungalingan ay nalantad sa harap ng daan-daang tao. Tumingin siya kay Helena, ang babaeng minahal niya, ang babaeng pakakasalan niya. At ang nakita niya ay hindi isang anghel, kundi isang demonyo. Sa gitna ng kaguluhan, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa simbahan. Naglakad sila ng diretso sa altar, diretso papunta kay Helena. Lumipas ang ilang araw matapos ang eskandalosong kasal na hindi natuloy. Ang kwento ng runaway bride na naging criminal bride ay laman ng bawat dyaryo at programa sa telebisyon. Si Helena Soriano, kasama ang mga kasabwat niya sa correctional center, ay nakakulong na at nahaharap sa maraming kaso. Ngunit para kay Ramon, ang ingay ng mundo sa labas ay walang-wala kumpara sa katahimikan sa loob ng kanyang mansyon. Isang katahimikang puno ng pagsisisi. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, sa kwarto ni Clarissa. Pinapanood ang anak niyang mahimbing na natutulog. Nasa bahay na sila mula sa ospital. Ayon sa doktor, mild malnutrition at trauma ang naranasan ng bata. Ngunit sa tamang pag-aalaga, babalik din ito sa dati. Pero alam ni Ramon na may mga sugat na hindi nakikita. Mga sugat na siya mismo ang may kasalanan. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya ipinagkatiwala ang kanyang pinakamamahal na anak sa isang halimaw? Paano niya nagawang pagdudahan at palayasin ang nag-iisang taong nagsasabi ng totoo? Ang mga tanong na yon ay paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at isinara ang pinto. Nakita niya si Marina sa hardin. Dinidiligan ang mga paboritong rosas ni Clarissa. Pagkatapos ng insidente sa simbahan, si Marina at Mang Kiko ay dinala rin sa presinto para sa testimonya. Ngunit dahil sa sitwasyon, sila ay pinalaya rin kaagad. Siya mismo ang nakiusap kay Marina na manatili muna sa mansyon para kay Clarissa. Nilapitan niya ito. Ang braso ni Marina ay may benda pa kung saan siya nasugatan. Marina, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Lumingon si Marina. Ang mga mata nito ay kalmado, walang bakas ng galit o panunumbat. At iyon ang mas lalong nagpahirap sa kalooban ni Ramon. Sir Ramon, hindi na niya napigilan ang sarili. Marina, patawad. Ang isang salitang yon ay naglalaman ng lahat ng bigat at pagsisisi na nararamdaman niya. Patawarin mo ako, para sa lahat. Sa hindi ko pakikinig, sa hindi ko pagtitiwala, sa lahat. Ibinaling ni Marina ang tingin sa mga rosas. Ang mahalaga po, sir, ay ligtas na si Clarissa. Yun lang po ang importante. Salamat, sabi ni Ramon. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Salamat sa pagligtas sa ilaw ng buhay ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Hindi niyo po kailangang bayaran, sir, sagot ni Marina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pamilya po ang turing ko kay Clarissa. Ang salitang pamilya ay tumama kay Ramon. Sa paghahangad niya ng isang buong pamilya, hindi niya nakita na ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa dugo o sa apelyido. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa sakripisyo. Marina, sabi niya, mas matatag na ngayon. Gusto kong manatili ka dito, hindi bilang kasambahay, kundi bilang bahagi ng pamilya namin. Kung papayag ka. Nagulat si Marina.
Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang pag-asa sa mga mata nito. Bago pa man siya makasagot, isang maliit na boses ang tumawag mula sa pintuan ng hardin. Yaya, si Clarissa. Gising na ito. Suot ang kanyang pajama at yakap-yakap ang manikang ibinalik ni Marina. Mama Marina, pagtatama ng bata habang naglalakad papalapit. Niyakap nito si Marina. Huwag ka nang umalis, ha? Yumuko si Marina at niyakap ng mahigpit ang bata. Sa ibabaw ng ulo ni Clarissa, tumingin siya kay Ramon at tumango. Hindi na ako aalis. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, ang tatlo ay nakatayo sa may bintana. Tahimik na pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Nilapitan ni Ramon si Marina at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Hindi ito isang kilos ng isang amo. Ito ay isang kilos ng pasasalamat, ng respeto, at ng isang bagong simula. Isang tunay na bagong simula. Ang pamilyang nawasak ay nagsisimula ng mabuo muli. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa isang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang kasinungalingan. Ang pag-ibig na handang isugal ang lahat para iligtas ang isang inosenteng buhay.